celebrate your greatness today. Salamat po sa kadakilaan mo na ipinakita mo sa aming buhay. It's your greatness that changed us, oh God. And it keeps changing us from glory to glory for the glory of your name. Hallelujah. Heavenly Father, we cannot contain the joy that we have in our hearts. And words and songs are not enough to express to you our love, our adoration, our thanksgiving for who you are, Lord, and for what you have done in our lives. Today, we give your highest worship. We owe you our worship, Lord. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa kadakilaan mo sa aming buhay. Narito kami nakakapag-alay sa iyo ng papuri at pagsamba. Sapagkat ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Boses. Sa katunayan, ibinabalik lang namin sa iyo ang papuri na nilagay mo sa aming puso. Ikaw ay Diyos na walang katulad. Sakdalang pag-ibig sa amin. Narito kami hindi upang humingi. Narito kami upang ikaw ay pasalamatan. Itanghal, papurihan, sambahin, sa walang katapusang biyaya at pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hindi ka patapos sa aming buhay. At ang aming pagdating sa lugar na ito, Panginoong Diyos, we just want to worship you and sit in your presence. And we just allow you to freely work in our hearts today. Binibigyan ka namin ng kalayaan na malayang kumilos sa aming puso upang higit ka pa naming mas makilala at higit ka pa din namin na maalayan ng papuri, Panginoong Diyos, na nararapat para sa iyo. Salamat po, tunghayan mo ang mga anak mo. Sinabi namin kanina, you are great in Zion, and Zion is the church. You are great in us. Great in your mercy and love. Hallelujah. We allow you to be great in our lives. And we proclaim today, we are worshiper. I am a worshiper. I am a praiser. I am a sign and I am a wonder because of the great work of God in my life. We praise you with all our hearts today. Hallelujah, Lord. Patuloy ka na mangusap sa mga anak mo sa umagang ito. Handa kaming magbago. Handa kami, Panginoon, we are ready to be touched by your glory today. And thank you for the anointing that is so pervasive in this place. Hallelujah! Thank you for your presence. In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen! Woo! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. You are highly favored. You are deeply loved. Amen. Alam niyo po, sa buong linggong ito, ako ay busog na busog sa mga praise reports ng ating mga kapatid. Glory! Hallelujah! At kagabi, ako po ay nakapag-share ng salita ng Diyos. Kasama ko sila Brother Manny at Sister Sabina. Doon sa likod ng eskwelahan, napakaraming tao. Glory to God. Amen. Hallelujah. Are you ready for the word? Hallelujah. Tatuong, ready na kayo? Okay. Fasten your seat belts. Hallelujah. Okay, last Sunday, sobra akong na-bless sa preaching ni Pastor Cesar sa extravagant worship. Amen. Marami ba kayong natutunan?
Sabi niya, to worship is to bow down. Alam natin yon, pagsamba. To express our love, adoration, reverence, respect. Diba? Sa isang Diyos na naglikha sa atin. At hindi tayo makakapag-alay ng pagsamba kung wala tayong relasyon. It flows from a love relationship. Hindi lang basta-basta relasyon, kundi relasyon sa pag-ibig. And God is seeking, sabi mo, seeking, looking for worshipers who will worship Him in spirit and in truth. At alam natin, before we become a worker in the church, we have to be first worshipers. Because our work, our ministry, our lives are worship unto the Lord. Sabi ko, sinasabi, the Hebrew word, aboda, is work and worship. Because God sees our work, our job, our ministry as worship. It's the same word, aboda. Amen. Kaya ang poultry namin, pangalan aboda. Oh, hallelujah! Praise the Lord. Okay, ngayon naman pong umaga, ako po ay mag-e-exhort naman. Ewan ko po kung matatapos ko. Anyway, kung hindi ko man matapos, kayang-kaya ni Pastora Citas next week na segwehan yan. Amen! Profuse praise. Wow! Sasabihin ko sana extravagant praise. Ang extravagant means masagana, mayaman, bonggang-bongga. But the idea of profuse is free-flowing. Amen. You always praise the Lord. Amen. Ito po ay labis-labis, apaw-apaw, parang batis na patuloy na dumadaloy. Amen. At sa umagang ito, nais ko po na magsimula tayo. Gusto ko lang pong basahin ang Psalm 111. Anong gusto niya? Tagalog, English? Tagalog? English muna, ha? Ay, sus Mariosep. Sige, Tagalog. Kailangan basahin muna natin sa English. Sige na nga, Tagalog na nga. Okay. Okay. Purihin, sabi, sabay-sabay. Ito ay, alam nyo po, ang Psalm 111 and 112 and Psalm 115 to 117, these are acrostic psalms. Ibig sabihin po, ang mga letra nito ay nagsisimula mula sa unang Hebrew word. Sabi ni Jesus, I am the beginning and the end. Alam niyo itong ministry na to, sinimulan ni Jesus, tatapusin ni Jesus. The Alpha and Omega. Yung pagkakilala mo sa Kanya, sisimulan niya, tatapusin niya. You just have to cooperate. Amen. So, acrostic, parang yung acrostic na grace. Halimbawa, acrostic yun, di ba? God's redemption, God's redemption at the expense, at Christ's expense. Acrostic yun. Grace, G, God's redemption, A, at C, Christ's expense. That is acrostics. Ang purpose nito ay para madali nating ma-memorize. Because as far as the Hebrews are concerned, minimemorize po nila ito. Para sa araw-araw, kinakanta nila. Parang kanina sinabi na, great in power, great in mercy. Di ba pagka kayo naghaham, naglalaba kayo, nagpupuri pa rin kayo sa Panginoon. Okay? Purihin si Yahweh. Buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Are we doing it? Today. Amen. Next, ang mga gawa ni Yahweh, tunay, napakadakila. Mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway, dakila at wagas, katwiran niya'y hindi magwawakas. Hindi maaalis sa ating gunita, si Yahweh ay mabutit, mahabaging lubha. At sa Kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh ay hindi. Maaasahan lahat niyang batas.
Wow, ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo matapat. Amen? Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihing lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Meron pa ba? May 11? Wala. Praise the Lord! Alam niyo ba ang salitang praise the Lord ay salitang hallelujah? Amen. So every time we say hallelujah, sinasabi natin, praise the Lord. Tayo po ay manalangin, Amang Diyos, salamat sa kapahayagan sa iyong salita. Puspusin mo nga kami ngayon ng iyong pagkasi, anointing. We open our ears, we open our hearts, we are ready to receive. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Alam nyo po, itong mensahe na ito na iprepare ko ay ayaw ng diablo. Sobrang napakadaming sagabal. Sabi ko, wag na lang kaya. Amen. Hanggang kahapon. Hallelujah. So, unang-una, ano ba ang salitang praise o pagpupuri? Amen. Tingnan natin yung ating praise. Ang ibig sabihin sa Hebrew ay yada. Okay? Ang ibig niyang sabihin is to hold out hands. Kaya pagka nagtaas pa lang tayo ng kamay, nagpupuri na tayo. Kaya yung mga matatamad magtaas ng kamay ngayon, kahit mangawit ang kilikili nyo, magtaas kayo ng kamay hanggat hindi dumadating ang hinihingi nyo. Tamad kayo magtaas ng kamay, hay sos, hindi kayo nagpupuri. Amen. That is, alam nyo, yung mga pag-hold up kayo, yung hopeless kayo, nag-surrender na kayo sa hold upper, nakataas ang kamay nyo. Parang sinasabi nyo, Lord, nagsusurrender ako sa iyo. Amen. That is humility, that is submission. It's Latin po, ito ay precium, which means price, or value, or worth. Kung tayo ay nagpupuri, ating ibinibigkas, ating sinasabi, at ang halaga. Amen, na ang Diyos ay karapat-dapat. Amen? Hindi dahil lamang sa kanyang mga ginawa, kundi dahil siya ay siya. It's not because of one. If God has not yet done anything in your life, keep praising Him because of who He is. Ano ba ang Diyos? Tagapaglikha. Sustainer ng buhay. Source ng lahat ng bagay. King over all the earth. He reigns. He rules in the world. Amen. He rules in His church. So, kung gusto mong kumilos ng malaya at matagumpay ang Panginoon sa buhay mo, magpuri ka. Amen. Next, na natin. Papadaanan ko po ito. Praise is an expression of approval. Ikaw ay tinanggap o approval natin, commendation or applause. Thanksgiving and laudation to God. Ibig sabihin, pinaparangalan mo, itinatanghal mo, kinukomend mo, pinupuri mo ang Diyos. Amen. Next, OT terms. Gusto ko lang ito ibigay sa inyo para pagka nagbabasa kayo at saka nakikita nyo sa church na educate tayo. Amen. So, ang mga iba-ibang mga terms, halal. Nasaan si Brother Noel? Ang kanyang pangalan ay praise. Amen. Confess. Di ba kayo nagtataka kung bakit ang confession makapangyarihan? If you confess the word, you are praising God. Yung sinabi mo, I am rich. You are praising Him. Amen. Toda, thanksgiving. Samar, sing praise. Okay? Accompanied by string instruments. Saba, glorify. When you glorify God, you praise. Ranan, shout with joy. And Tehila, song of praise. Kaya ang tawag nila sa Hebrew sa Psalms ay Tehelim. Amen? Amen! Sumagot naman kayo para may kausap ako. Amen. Next, what are the objects? Who are the objects of worship? Sino ang pinapupurihan? Human beings. Mga tao. Di ba we praise one another? Tama?
We praise one another, di ba? And then, other persons. Ang tao ay pinupuri ng kapwa-tao at pinupuri din ng Diyos. Wow! Ako, gusto ko, napapurihan ako ng tao, pero ang mas higit na hinahangad ko sa buhay ko, papurihan ako ng Diyos. Wow, sino dito ang gustong papurihan kayo ng Diyos? Praise the Lord, pwede pala tayong papurihan ng Diyos, ano? Sabi po sa Romans 2 verse 29, sasaglit lang po tayo doon. Sabi po niya, But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. Sabi sa 1 Corinthians 4:5, Therefore, judge nothing before the time. Huwag tayong maghusga. Amen. Huwag tayong maghusga. Until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Each one's praise will come from God. Amen? So, pwede tayong papurihan ng Diyos. At dapat, bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating magpuri. Alam nyo ba that God is a God of relationship at wala siyang gagawin na hindi niya gusto ang response. Wala din tayong gagawin na hindi niya tutugunin. It is a two-way thing. Amen? Lagi nating tatandaan yon. Kaya nga, ang lahat ng mga gawa natin, kailangan maingat tayo. Maingat tayo sapagkat lahat ng gagawin natin, lahat ng sasabihin natin ay mga binhi na ikinakalat natin. At yan ay bumabalik sa atin. Amen? Okay. So, ang next natin sa object of praise ay ang Diyos. Ang Diyos, ito ang buong pinag-aaralan natin, ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Bakit ito mahalaga? Sa mga susunod, if God allows me to, I will discuss with you if I have the time. Ano ang epekto ng pagpupuri sa Diyos? Yung pagpupuri natin ngayon sa Diyos, ano ngayon ang epekto sa Diyos? Nararamdaman nyo? Nararamdaman nyo? Yes! May effect yan. Sa mga mananampalataya, ano ang epekto ng pagpupuri mo? Kapatid, kung alam mo lang kung ano ang dinadala sa iyo ng pagpupuri mo, hindi ka titigil sa pagpupuri sa Diyos. At pangatlo, ano ang epekto ng pagpupuri sa iyong kaaway, si Satanas? Takot na takot siya sa iyong pagpupuri at pagsamba. Kung ikaw ay nanakawan na niya sana, narinig ka niyang nagpuri, tatameme yun. Amen! Pag-aaralan natin yan. Pero ngayon, gusto ko lang magkaroon muna tayo ng napakaliwanag na pangunawa sa pagpupuri. Para pagka tayo, alam nyo ba, kung ako ay magdadala ng papuri ko, pagdating natin dito, magdadala kayo ng sarili niyo. Pagdating natin dito sa church at tayo ay lahat nagpupuri, mag-e-explode tong lugar na to. Pagka nag-explode ang ilalim ng lupa, ano ang lumalabas? Ginto? Pilak? Diamante? Amen? Oil? Amen? Oil, pwedeng physical oil, pwedeng anointing oil. Amen? Hallelujah. Kaya nagkakaroon ng blessing, explosion. Amen. Okay. Objects of worship ang ating Panginoon. Amen. Ito po ang number 1 na concern ng Panginoon, yung tayo ay magpuri at sumamba sa Kanya. Sa Bible, napakaraming mga instances. In fact, the whole book of Psalms, the Psalms, napakaraming mga verses. Ito ang prominent or ano ang prominent? Ito ay kitang-kita, litang na lutang na makikita natin sa kasulatan, sa scriptures, ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Sa Revelation 15:3-4, nakikita natin doon na yung mga pagdating ng huling araw, alam nyo po, sa huling araw ng paghuhukom, makikita natin yung mga na-save, tayong lahat na mga save, as if nakatungtong tayo sa sea of glass, para tayong sea of glass. Nandun tayo, lahat nakatayo tayo sa isang glass na sea, at lahat tayo nagpupuri sa Panginoon.
Alam nyo, practice pa lang ito. Pagdating sa langit, mas mahigit ang pagpupuri natin doon. Kasi ngayon, sa ating physical body, kung ikaw ay katulad ko na medyo tumatanda, nahihingaling ka na kaagad, di ba? Pero doon, wala tayong constraints. Wala tayong hingal kasi glorified ang ating katawan. Amen. At doon sa trono, sa Revelation 19:1-5, makikita natin yung 24 elders bowing down to the Lord. Amen? Okay. Okay. Sa pagpupuri ng mga tao, brothers and sisters, meron lang akong gustong i-emphasize. Pagka tayo ay nagpurita sa tao, kailangan maging sincere tayo. Amen? Sabi niya dito, there is an appropriate praise to people. For example, we praise natural beauty. Pagka nakakita tayo ng taong maganda, wow! Ang pogi mo naman, Pastor Cesar, para kang si Lloyd, John Lloyd, wow! Oh, totoo yun, di ba? Yan, John Lloyd pala. Pero ano ba ang matandang version ni John Lloyd? Okay. Tapos, pagka nagpuri tayo in the fear of the Lord. Amen? Let us not flatter people. Amen? Flattery is the work of the devil. Flattery is excess. And anything in excess is an abomination to God. Sobra kang nagmi-ministry, that is flattery. Hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Puro ka na lang nasa church, wala ka ng time sa iyong mahal sa buhay. Okay. It must be based on the fear of the Lord, and you only praise right action and good deeds. Amen. Makikita po ninyo lahat ito. Wala po kasi akong time na buklatin lahat ang Proverbs 31, the woman of noble character. Proverbs 31, makikita ninyo doon. Amen. So, sino yung mga nagbibigay papuri? Pumunta tayo sa pagpupuri sa ating Diyos. Tingnan natin ang Psalm 128, those who render praises to God. Amen? Pupunta muna tayo. Ayan, makikita din nyo yan. The whole earth. Ayan. Psalm 148 muna. Psalm 148. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Ito yung kininta ninyo kanina. Ito yung kinanta nating great in power. Psalm 148. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights. In the heavens, in the heights. Praise Him all His angels. Praise Him all His hosts. Praise Him sun and moon. Praise Him all you stars of light. Praise Him, you heavens of heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the name of the Lord, for He commanded, and they were created. Alam niyo, nung binabasa ko ito, kagabi, the previous days, nung pinag-uusapan namin yung the I am, anything you put after the I am will come to you. Sabi niya, why? Because everything were created and they were commanded by God and they were created. When you confess the word of the Lord, all creation will know who their Creator is. And they will start coming to you. Kaya may power ang confession. Brothers and sisters, this is a very important revelation. Whatever you say, all creation and all the angels are watching. And if you say, you are poor, all the world of poverty will start walking to your house, knocking at your door, and camping in your house. But when you say, I am rich, all the angels of heaven and the host, ang ibig sabihin ng host ay company. They will all come camping in your house. And you will start attracting that which you confess. Whew. I am a sign. I am a wonder. Amen! Hallelujah! Woo! Walang magagawa ang creation kundi sumunod sa salita ng Diyos. Pinipreem ko ang sarili ko, pero baka kasi makalimutan ko later. Pumunta ka nga sa Psalm 103, verse 20 to 22.
Bless the Lord. Ano ang bless? Ibig sabihin ng bless? Praise! When we praise the Lord, we are blessing Him. Pagka sinabi ko kay Brother Ton, Pa, you are a good father. What will happen to his heart? He will become a good father even more. You are a good dad. My husband is a good dad. Agree, Chris? Agree, Mick? Sabi niya, Pa, you are a good papa. Kung ang Diyos ang sinabihan natin ng ganon, nakikianak. Nakikianak. Woo! Sabihan kayo ng anak ninyo, halimbawa, trinit ninyo, yung mga apo ko, pagka dinala ko sila sa SM, tapos sasabihin nila, Grandma, you are a good grandma. Ano mangyayari sa puso ko? Ibabalik ko sila kahit pagod na ako. O sige, bilhin mo pa ito. Ito pa. Lahat bilhin mo. Gusto mo ibili kita ng SM? Maniniwala sila. Bakit? They saw us as unlimited. Sabi ko nga kay Brother Tony, gawa mo nga si Papa ng t-shirt nakalagay, my children thinks I am an ATM. Automated teller, machine. Akala nila pag pindot nila kay Grandpa, may lumalabas na pera. Di ko yata to. Next! Bless the Lord, you His angels, who excel in strength, who do His, kaninong word? God's word. Who do His word, heeding the voice of His word. It is important for us to continually say the word of God. Amen. Next. Bless the Lord, all you His host. Ano ang host? Company of angels. Hindi isang anghel. Legions, kumbaga. Company of angels. You ministers of His. Sino ang biniministeran ng mga anghel sa Hebrews? Tayo. Hindi sila magmi-minister kay God. Tayo, sa atin sila magmi-minister based on what they hear you saying. Amen? Who do His? And when the angels obey the Lord, God is pleased. You want to give God pleasure? Say His word and praise Him. Next verse, meron pa. Bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Bless the Lord, oh my soul. I ask you, is this God's dominion? Is God reigning in your life? Yes! So, why should you don't be profuse in your praise? Amen? Oh, praise the Lord. Nabe-bless ako. Next Sunday na lang. Okay, next. Okay, so makita natin. Dito makikita natin sino ang dapat ituloy natin ang Psalm 148. Nandun na po tayo sa verse 6. Verse 6. Psalm 148, verse 6. Verse 6 muna po tayo. Kasi lahat ng yan nandun eh. 148, verse 6. Sabi po niya, Psalm 148, verse 6, let them praise the name of the Lord, for He commanded and He also established them forever and ever. Alam mo ang ibig sabihin ng salitang establish? Pinatatag. If you are established in God, para kang muog. Walang makakasira sa'yo. You are a fortress. You are established. Kahit na anong bagyo ang dumating. Amen? Okay. Establish them forever and ever. He made a decree which shall not pass away. Praise the Lord from the earth. O hindi lamang yung heavens and the heavens of heavens ang magpupuri, ang mga heights, kundi ang buong lupain, earth, you great sea creatures and all the depths, fire and hail, snow and clouds, stormy wind, fulfilling His words. When they praise God, they fulfill the word of God. Kung ikaw ay mangingisda at sinabi mo, isda, lumapit ka sa aking lalapit yan. Because they know that God will be pleased when they obey the word of God.
hindi naman ako God. Tanungin kita, ano ka? Sinong tinanggap mo? Si Kristo. May Kristo ka sa puso. Nilikha ka na kawangis ng Diyos. Templo ka ng banal na Espiritu. Si God ba may bibig? Wala. Sino ang bibig niya? Ikaw. Kaya kung ikaw ang nagsalita at salita niya sinabi mo, ang alam ng creation, siya ang nagsasalita. Amen! Hallelujah! Benta, lumapit ka. Hallelujah! Hallelujah! Money, come, money. Amen, He reign. Alam niyo, kaninang kinakanta natin yung reign, gusto ko magtatatalon. Lord, you reign. May sakit ka, God reigns. Amen, may negosyo ka, He reigns. Lahat yon, lahat ng bagay na nagpupuri, they are at our disposal. Amen. But you have to believe. Pero if you despise God, it's a different anointing. Amen. It's just the opposite. Kaya nga we can say, I am blessed and I am not cursed. I am overflowing and I am not empty. Amen. Hallelujah. Ituloy natin. Pati mga apoy. Kaya sinabi mo sa pain, nasusunog yung palengke. Ito na ang iyong pharmacy. Tumigil ka. Titigil yan. Siyempre. Hindi yan tutuloy sa'yo. Si Pastor Rositas, niyayakap ng mga anghel yung mga apoy doon sa loob ng bahay niya, di ba? Praise the Lord. Alam niyo po, walang limit. Wala tayong limit. If we know what we have. Sabi nga ni Pastor Cesar, you worship God with the treasure that is within you. And what did God deposit in you? The anointing. Everything that He has. His Word. Wala kang kulang. Amen? Amen po? Okay. Verse 9. Mountains and all hills. Kaya nga sabi ni Jesus, if you believe in your heart, you say to this mountain, go and throw yourself into the sea and do not doubt in your heart. And the mountain will go. Amen? Kasi tinanong yun ng mga apostol nung nakita nila na kinurse ng Panginoon yung isang fig tree, di ba? Natuyo. Sabi niya, have faith in God. Kung sabi mo dito sa bundok na ito, ilang fig tree ang nasa bundok, Aber? Ikaw ang sinasabi ni Lord, hindi niya sinabing ako. Hindi niya you. Ilang fig tree ang nandun sa bundok? Libo-libo. Ang tinitignan nila, greater works than this you will do. Amen. Okay. Hallelujah. Parang hindi ko yata to. Okay. Fruitful trees and all cedars. Beasts and all cattle, creeping things and flying fowl. Kings of the earth and all peoples, princes and all judges of the earth, both young men and maidens, old men and children, let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His glory is above the earth and heaven. Amen! Yung nilista ko dyan, ang nagpupuri sa Panginoon ay lahat ng nilikha, brothers, kahit bato, magpupuri sa Diyos. Magpapatalo ka ba? Alam niyo bakit ang Panginoon, lahat ng yan nagpupuri araw-araw, minuto, walang tigil. Ikaw, tanong ko sa'yo, gaano ka kadalas magpuri? At alam mo ba na ang hinihintay-hintay ng Diyos ay ang iyong papuri. Kahit purihin siya ng lahat ng kanyang nilikha, hindi maikukumpara sa isang tao na pinili niya na magpuri sa kanya. Why? Because praising God is a choice. Yung lahat ng mga tao na to, lahat ng anghel na to, they were created to worship. Automatic. Pagka pinindot mo, praise sila. Pero ikaw, pagka ayaw mong magpuri, hindi ka magpupuri. Amen? Pero pag pinili mong magpuri,
Grabe ang kagalakan at kaluguran na dinadala mo sa puso ng Panginoon. Napakahalaga po ang pagpupuri. At alam nyo kung bakit ang buhay natin ay hindi tayo nakakalagwan, hindi tayo nakakalaya, sapagkat ang ating puso at ang ating bibig ay punong-puno ng reklamo. Bakit mo, Lord, kinuha ang aking bakit ako, bakit si ganyan? Comparing themselves with themselves is not wise, sabi ni Apostol Pablo. Bakit si Sister Tina? Bakit si Mamski? Bakit si ganun? Bakit sa ganyan? Bakit sa ganyan? Hindi ka nagpupuri. Alam mo kung sino ang pinupuri mo? Ang kaaway. So, dahil naman na ngayon ang dating ang kingdom ng kadiliman. Dahil ang pinupuri mo ay kaharian ng kadiliman, pasok ng pasok ang kaharian ng kadiliman sa bahay mo. Nananakawang ka, naaagawang ka, naaakyat bahay gang ka, nagkakasakit ka, nangangalunya yung asawa mo, lahat ng gawain ng kadiliman. Sapagkat reklamo ka ng reklamo, punong-puno ng pagpupuri sa dyablo ang iyong puso. But we can change what we say. We can choose to praise the Lord in all circumstances. And thanksgiving is praising. When you thank God in everything, when you rejoice in everything, that is praise. Amen? So, hindi ko na kailangan ibalik yon. Ayan, the animals, inanimate objects. Ang gustong-gusto ng Panginoon ay purihin natin siya. Hindi lamang individually. Alam niyo, brothers and sisters, we have to know how to praise individually, in groups. Later, maaano ko yan sa, mag-e-ending ako siguro kung yun ang kahaya ko ngayon. Yung God is calling us to praise Him. There is a call from the heart of God to praise Him more and more today. Kaya nga kagabi, nung nandun kami sa ospital, makanta kami ng, my heart sings praises. Amen. I sing praise to you, Lord. Okay. So, ano ang mga grounds ng ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon? Bakit natin dapat purihin at sambahin ang ating Diyos? Okay? Because of His greatness. Dahil sa kanyang kadakilaan, kinanta natin kanina, great in power, great in mercy. God is great to all His creation. Not only now, but in history. He is the God of generations. Siya ang Diyos ng mga saling lahi. Because of that, alam niyo po sa Old Testament, pinupuri nila ang Panginoon bilang tagapaglikha, bilang sustainer, bilang source. Sinupuri nila ang Panginoon dahil siya ang ruler ng lahat ng bansa. Pero sa ating kapanahunan, ang pagpupuring pinaka-profuse na makikita natin in the New Testament ay nung ipanganak ang Panginoong Jesus. Libo-libo, milyong-milyong anghel ang nagpuri. Amen? Doon sa sabsaban, nakita nyo sa Lucas, pagka may time kayo, buklatin ninyo yon, legions of angels, they are worshiping God. Even when He was crucified in His death, may taong nagpuri yung centurion. Sabi niya, truly, this is the Son of God. Amen? Ang mga apostol, nagpuri sila sa Panginoon. Ang mga pinagaling ni Jesus, ang mga pinakain niya, ang mga i-raise niya from the dead, they all praised Him. So all over the Bible, the dominant, prominent feature of the Word of God is praise and worship. That's why we come here bringing our own praise and worship. Amen. We do not come before God empty-handed. Akala lang natin coming before God empty-handed ay may dala kang tithes and offering. No. Your body is your offering. A living sacrifice. Your will, your mind, your emotion, your tears, your joy. Those are all your praises. Amen po. Now, ano pa ang mga dahilan bakit natin dapat papurihan ang Panginoon? Napakaraming bagay sa mga ginagawa niya sa buhay natin. Alam niyo, sabi ko nga, ang pinakamalaking bahagi, maliban sa pag-awit, alam niyo po, praising is not just singing. Praising is a way of life. Praising is our life itself. Ang pagpapasalamat ay pagpupuri. Sabi nga ni Pastor Ayan, thanksgiving gives you the ability to receive more. Amen? Pagka ikaw ay nagpasalamat sa 5 piso na love gift sa'yo, bukas, merong isang 100. Sa susunod, may 1,000. Because you keep on thanking God.
If God is blessed, He will keep pouring out His blessing. Amen? Okay. So, sa papaanong paraan tayo nagpupuri sa Panginoon? Una, tignan natin. By telling about the great things that God has done. Sinasabi ba ninyo ang mga mabubuting, basahin natin sa Psalm 34 verse 1. Psalm 34 verse 1 says, I will bless the Lord at on Sundays? On Sundays? No. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So, praising is not only singing because it comes from your mouth. It's telling. It's sharing the gospel. It's isasaysay ninyo. Alam ko yung kantang kinakanta namin, isasaysay ko ang kabutihan mo. Ikukwento ko, amen. Igagasip ko ang goodness mo. You keep on telling people about God, about His good deeds, amen. Yan ay sa pamamagitan. Confession is a form of praise, pagsasabi. Alam niyo po, ang praising forms part of our worship. You cannot dichotomize. Medyo hindi mo mahahati, maihihiwalay ang praise sa worship. Amen? Pareho yon. Your praise is your worship is your praise. It forms part of your worship. It's an expression of your love. Okay. By shouting for joy. Amen. Psalm 81, doon ka na lang sa Bible verses. Psalm 81, sing aloud to God, our strength. Make a joyful shout to the God of Jacob. Kaya yung pagka nandito tayo sa church, huwag kayong mahiya na sumigaw if you feel like shouting. Because, if God is full in your heart, hindi mo siya makukontain, kailangan mo siyang isigaw. Amen? Okay. So, kaya ang anointed na praise and worship, maingay. Pero hindi dahil sa garbled yung mga salita, but there is a clear understanding of the words being said. And it's coming from a pure heart. Amen. So, hindi siya magulo. Noisy, pero hindi magulo. Merong specific na pinupunto ang Panginoon. Na, right now, nung nagpa-praise and worship tayo, ano ang message ni Lord? I am a great God. Is there anything lacking in your life? Do you have limits in your life? Know that I am great if you only praise me. I will manifest my greatness. Alam niyo, hindi natin kailangang tulungan ng Diyos. Hindi ako pwedeng mag-praise sa iyo na, paano ba yayaman? Paano bang nangyari sa buhay ko? E noon, gusgusin lang ako. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, 1, 2, 3. Wala. It was a flow. As I flow with what the word God wants me to do, it's just being in the presence. It's just continually praising Him. It's just being sensitive to His leading. It's a relationship. It's not a pointers on do's and don'ts. We don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. No. We tree from the tree of life. We receive from a loving God who is alive, working in us, and He is not a God who can be predicted. Hindi siya predictable na Diyos. Kaya napakahalaga ng presence. Hindi mo pwedeng sabihin na, mag-church lang ako Sunday lang naman ang church eh. Ito, ginagawa nating pagko-congregate. Dahil pagka nagkakaisa tayo, grabe ang anointing ng Panginoon. At dito tayo natututo. Amen? May natututunan po ba kayo? Alam niyo po, na-bless ako nung Friday. Ewan ko kung nandito si Sister Zenaida. Bago siya kasi sa aking mukha, sa aking paningin, pero lagi ko siyang nakikitang nag-a-attend ng prayer. Sabi niya sa akin, Sister, bago kayo, ano po ang pangalan niyo? Ako po si Sister Zenaida. Pastora, binago mo ang aking buhay.
Hindi po ako nagbago sa buhay nyo. Si God ang nagbago sa buhay nyo. Pero dahil po sa mga itinuro nyo, I was blessed. I was encouraged to study more. Amen? Na-bless ako, brothers and sisters. Walang pera na makakapagbayad nung blessing na tinanggap ko nung Friday. Walang halaga, di ba? Kaya nga ang mga offering natin, praise natin yun kay Lord pag ibinibigay natin with all our heart. We cannot pay God. Amen. Hallelujah. Okay. So, ano pa? Sing aloud. Number 3, clapping. Ay, okay. Next. By singing praises. Buksan natin sa Psalm 104 verse 33. O tayan, sing praise to the Lord, you saints of His, and give thanks at the remembrance of His holy name. So we do not only praise by telling, we do not only praise by shouting for joy, we also praise by singing. Amen. Kumakanta tayo, songs of praises, 104 verse 34. Sige nga. I will sing to the Lord. The word I will is I choose. I choose. I may not sing, pero wala naman akong boses. Alam niyo, huwag kayong mag-alala kung ang boses niyo ay sintonado. Qualified kayong magpuri, hindi lang dito sa worship team. Di ba, pagdating sa langit, may screen ang tenga ni Lord. Gumaganda boses nyo. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Amen? Lagi nating kinakanta habang ako ay may buhay, habang ako ay may boses, habang meron pang awit, Lord, aawitan kita. Diba? If you make that a commitment, brothers and sisters, pagagandahin ni Lord ang boses mo. Tignan mo si Mang Je, maganda-ganda na. Kung dati sa range ng 1 to 10, 10 ang perfect, nandun na siya sa 2. Peace! Hallelujah! Okay, by clapping our hands, Psalm 47 verse 1. Amen! Alam mo sa praise, mahalaga yun, okay yung magka-clap, okay. Oh, clap your hands, all you people. Yung iba, ang tamad-tamad man lang mag-clap. Nagka-clap, ganito. Ka ba? Kanino ka ba nagka-clap? Kung putulin ni Lord ang kamay mo. Wag naman. Okay. Shout to God with a voice of triumph. Amen. Pero alam niyo ang kaibahan ng praise and worship. Sa worship, hindi pwede ang clap-clap. Sa worship, yung neck ang mahalaga. Alam mo yon? You can either bend your neck in bow as you bow down to the Lord, or you can either put it back and worship Him. Hindi pwede ang clap. Kaya nga mas higher level yung nag-worship tayo. Pero kailangan natin ang praise. Amen? Kasi maraming mga tao, clap naman ng clap, pero anong klase yun? Nakikiayon lang, di ba? Pero wala sa puso. Okay. So, we clap our hands to the Lord. Letter D na ba tayo? E, by dancing and playing of musical instruments. Psalm 150, verse 3 to 5. Alam niyo po, nung tayo ay lumabas sa relihiyon, di ba para tayong nakalaya, no? Si Pastor Cesar, gusto kasi niyang magpulis, kaya meron niyang kaya meron siyang pito. Ngayon, pulis siya ng Panginoon. Pero masarap magpito pagka di ba? Parang yung mga iba na excite lalo magpuri. Okay. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the lute. Psalm 130 verse 5. With the lute and harp. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with the string instruments and flutes. Alam nyo, kailangan nating i-redeem yung mga ginagamit na yan ng mundo. Gamitin natin lahat dito. Alam nyo, wala pa tayong violin. Wala pa tayong wind instruments. Kailangan natin, kung may mag-e-enlist lang dito na magta-trumpet, magba-violin, bibili tayo ng magandang violin.
bibili tayo ng magandang trumpet. Kung meron lang sa atin, may burden at inaano ng Panginoon na mag-aral. Amen? Si Micah yata nagbabiolin, ano? Napakaganda siguro niya. Alam niyo si Haring David? He is the man after God's own heart. Grabe siya magpuri. Halos siya lahat. Ang dami niyang sinulat sa Psalm. Siya ang nag-compose ng mga music. Siya ang unang-unang musician. At siya ang hari na nag-assign ng 4,000 na Levites in the temple, worshiping the Lord 24 hours a day. Alam niyo kung bakit ang ating pagpupuri ay insenso, mahalimuyak na samyo na tumataas sa ilong ng ating Diyos. Amen. Sana meron tayong ganon. Di ba? Pero bawat isa sa atin, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, nagmi-minister tayo sa ating Diyos. So, ang dancing po, bakit po tayo nagja-jump? Kasama yan sa dancing. When you jump, meron ba ditong nagda-dance, hindi nagja-jump? Jump, 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 di ba? Kinakanta natin. Kasama yun sa dance. Okay, so napakaraming paraan na express natin yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. At alam nyo, kung bawat isa sa atin ay nagpupuri, isa-isa, tapos dala-dalawa, tapos pupunta tayo dito sa church. Pagka nagpupuri tayo all throughout the week, pagdating dito natin sa church, fired up na tayo. Dito sa sabog na tayo. At pagka sumabog tayo, lalabas na yung mga treasures sa lupa. Wow. Okay, next. Basahin natin so, naunawaan po ninyo. Klaro, God is calling us to praise Him. Tinatawag tayo ng Panginoon na pupurihan natin sa Psalm 111, 1-10. Basahin po natin. Meron po ba tayong Tagalog? 111, verse 1-10. Yan, sabay-sabay Okay. Ayan, pinasa natin kanina. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Okay, binasa na natin yan kanina, papadaanan lang natin. Gusto ko lang po na mag-point out sa inyo mga several na mga insights dito as the Lord is calling us to praise. Verse 1 muna, where do I pray? Saan ako mag-aalay ng papuri sa Diyos? Una, sabi niya, English na lang, dear, English. 111. Where do I praise? Praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. Okay. Dalawang klase. I will praise the Lord. Ibig sabihin, I decide, I choose to praise the Lord. Where? In the company of friends. Sabi niya, in the assembly of the upright. Alam niyo po, kung ang mga kaibigan ninyo ay hindi ninyo kapuso sa pagpupuri, hindi ninyo sila tunay na kaibigan, humiwalay kayo sa kanila. Kung ang boyfriend mo ay hindi kayo pwedeng magpuring dalawa, drop mo yan. What is important is you have one heart in worshiping the Lord. Amen? Sabi po niya doon sa Psalm 55, verse 13-14, kung meron, hindi ko yata inilagay. I'll just read it, pakinggan ninyo ha. My companion and my acquaintance, we took sweet counsel together. Okay? And, sabi niya, walk to the house of God in the throng. Amen? Sulat ninyo, Psalm 55, verse 13-14. My acquaintance, my friend, my boyfriend, my husband, o kung gusto mo, asawa mo, we have sweet counsel together. And we walk together to the congregation. Ang mga ka-cell group nyo, they are the assembly of the upright. Meron akong babasahin dito, makinig kayo mabuti kasi ayokong may mamiss ako na word. Praise God with your closest and most intimate friends. Lalo na kayo mga young people, naghahanap ng mapapangasawa. Magsisimula yan sa mga kaibigan. God, okay. Therefore, if you can praise God to those friends, why are they intimate? Why do you call yourself intimate and you cannot praise God together?
Tama? Unless they share the same praise for God, they don't have the same heart. Amen. Hallelujah. And we should not be that close to them. You can share the word with them, but don't be intimate with them. If they don't share your heart of worship, of praise. Amen? Amen. Huwag kayong makikipagbabutihan dun sa hindi marunong magpuri. Dahil napaka-powerful ang marriage. When husband and wife agree together on things, God will do it. Amen? Kung hindi ninyo ka-agree, how can two agree and walk together? Kaya not agree, di ba? Pastora, nakalimutan ko yung verse. Anyway, sa Bible school na lang. Okay. So, how do I praise? Verse 1 uli. Verse 1. Psalm 111 verse 1. With all my heart. Meaning to say, complete, unreserved, unhindered, unrestrained. Lagi nating kinakanta, with all I am, with all I have, with all that I hope for, all of me. Kung 99.9%, it's not all of you. Amen? So when you worship the Lord, let us decide to just stay in the presence. Amen? Okay, yun ang ibig sabihin, with all my heart. Ay, teka muna. Yung in the congregation, di ba sabi natin dun sa verse 1, in the assembly of the upright, meaning to say mga close friends mo, small group mo, cell group mo, and in the congregation. Sa congregation, mga brothers and sisters, sabi niya po dito, where 2 or 3 gather together, a special bond of the Holy Spirit exists between believers. This enables us to multiply our praise and worship. Kaya sabi sa Hebrews, huwag ninyong kaliligtaan ang pagkakatipon. At huwag ninyong gawing habit yung dadating kayo, tapos na ang praise and worship. Alam nyo, pagka dumating kayo na tapos na ang praise and worship, hindi na araro yung puso nyo para tanggapin ang seed of the word. And the Holy Spirit was not able to prepare your heart for the seed of the word to be planted in your heart. Maaga kayo para, alam nyo, pagka Sunday morning, iba ang presence dito sa sanctuary. Why? Because God is waiting for us. Paghihintayin mo ba ang Diyos kung bibigyan kanya ng 5 milyon ngayong umagang ito? Eh kung 500 million pala ang inihanda niya sa'yo, paghihintayin mo ba siya? Di ba hindi natin nare-realize kung ano ang blessing na nakahanda sa atin? At ine-exchange natin ang Panginoon sa mga bagay sa mundo that doesn't count. You cannot bring these things to eternity kahit nga yung ano mo, di ba? But you can bring your praise and worship to God. In fact, when you go to heaven, you'll still be worshiping and praising Him. Amen? Woo! Kilabutan ako. Hallelujah! Okay, so how do I praise with all my heart? How do I praise with all my heart? Letter A. Letter B. You praise God with absolute obedience. Di ba sabi ni Pastor Cesar, God is seeking for worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Amen? Ano yung truth? The Word of God. Sabi, babasahin ko ulit ha, iti-take note ninyo kasi ayokong ma-miss. Obedience if I do not intend to pursue absolute obedience. Teka kayo, iba-iba ang motive ng tao bakit sila pumupunta sa church. It's not really to know the commandments and to obey them. May mga tao na nagpupunta dito, talagang nag-hunger sila na ano kaya ang word ni Lord sa akin. Katulad ng word ni Lord na binigay niya sa amin nung Friday, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He will direct your path. Alam nyo, wala pa akong sitwasyon. Alam nyo, pagdating ng Saturday, dumating yung sitwasyon na yan na yun doon ako i-prepare ni Lord that I have to trust Him with all my heart. Then after that, sabi ko, Lord,
what is coming that you want me to be trusting you even now? Dumating yun ng Saturday. So we just have to trust God. And then ang prayer ko after that, help me how to trust you with all my heart. Amen? Bakit sino ba dito ang mas marunong sa Diyos, sa atin? Our life is in His hand. Our future in His hand. He is our destiny. Amen? So, babasahin ko uli ha. If I do not intend to pursue absolute obedience, I cannot praise God with all my heart. Two-minded ka double-minded ka. Okay. If I do not want to put His commandments into action in my life. Ibig sabihin, salita lang. I love you, Lord, pero sa buhay mo, wala. If I do not want to put His commandments into action in my life, I am not convinced that they are true and trustworthy. Meaning to say, you cannot believe God, no faith. Amen. Ano nyo? If I do not trust God to meet my needs, I cannot be telling God that He is able to meet my needs. Amen? So there's got to be a pure intention to obey, to heed, to put in action. Lord, excited ako sa word. Di ba? Pagka are you ready for the word? Are you excited about the word? Yes! Pag narinig ang word, ay hindi yan para sa akin, para dito. Sana nandito yung asawa ko para marinig niya. Ay, sus. Wala Sa'yo yun. Kaya ikaw dinala ni Lord dito. Amen. Okay. So, halaman natin. What is my response to the description of God's, when the Lord receives my praise and answers my prayers? Ano ang aking response o pagtugon? Pasasalamat. Amen? Sino dito ang nakatanggap ng resulta ng panalangin niya at obedience niya at ibinigay ng Panginoon? Ang natural response natin is to thank God. Praise the Lord, ang definition ng praise ay hindi singing. Amen? Hindi singing. Kundi, everything we do, everything we say, everything we confess, our thanksgiving, our adoration, are all praises to God. Amen? So, napakahalaga po yun. And, number one, another, how often should we praise God? How often? Ito sa Old Testament ito, pero gusto ko lang ito i-cite sa inyo para Psalm 119 verses 164. 7 times a day I praise you because of your righteous judgment. Parang ang lita 7 times, but 7 speaks of perfection and completeness. Yung Message translation nga, please, gusto ko yung Message translation, napakaganda. Ayan, 7 times each day I stop and shout praises for the way you keep everything running right in my life. Wow! Meaning to say, yung 7 times pala, titigil ka. 7 beses. Pagkatapos mong kumain, titigil ka, praise the Lord, ang sarap, Lord. Sana hindi lahat pumunta sa bilbil ko, yung kinain ko. Amen? 7 times. Pero, alam nyo kapatid, kung nagka-stay tayo sa presensya, minuto, nagpupuri tayo. Even when we are doing things, when we start our day praising God, at na-busy kayo sa ibang bagay, alam niyo po ganun ako, halimbawa itong last weeks, ako ay kanta ng Thou art worthy. Thou art worthy, di ba? And for thy pleasure, they are created. Ano nga? Thou art worthy, O Lord. Alam nyo, na-busy ako, ang dami kong inisip, ang dami kong ginawa. Pero pagka yung magre-rest ako, kinakanta ng puso ko yung kanta. And for thy pleasure, I am created. You are worthy, O Lord. So, mabisi ka uli. Meron ka uli ginawa. So, minsan, bigla kang kumakanta ang puso mo.
Naranasan ninyo yon? Ay, naku, napakasarap. Kaya pag kayong worship team, sila ay nagtatanong ng line-up. Alam ko na, kasi ang puso ko, nagpupuri along that line. Ang theme ng Panginoon, the greatness of God. Ang kadakilaan niya, kaya dapat tayong magpuri. At alam niyo, sa kadakilaan ng Panginoon, wala sa ating mga ginagawa. Sabihin ko sa inyo, you cannot be too good to deserve what God is doing. And our attitude should be humility and an attitude of just receiving. Because God's blessing to those who stay in His praise and His presence, it's all surprise. God is a God of surprises. So, surpresahin ka niya. Di ba, Rachel? Ba? Pagka sinurpresa ka ng Panginoon, maglululundag ka sa pagpupuri. Hindi ka lang maglululundag. Lulud ka, gugulong ka, iiyak ka, tatawa ka, lalabas uhog mo lahat. Who cares? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah. So, sa panahunan natin, hindi 7 days we stop, 7 times we stop. A day, Tanuhin ko kayo, ilang beses kayo nagpuri ngayong linggong to? Wag nyo nang sabihin. Dahil, ang average na Kristiyano, hindi pa puri ginagawa, reklamo. Nireklamo ang boss niya, nireklamo ang ano niya, nireklamo lahat. Lahat ng tao, nireklamo ang sweldo, nireklamo ang benefit, nireklamo lahat. Alam niyo kung ako kayo, kay Lord kayo magsumbong. Amen! Kay Lord kayo mangingi. Okay. So, brothers and sisters, ako po ay tatapusin ko, pipilitin ito, pero pipilitin ko ba? Amen. Alam niyo po, ang epekto ng pagpupuri natin sa Panginoon ay napakalaki. Amen. So, kailangan, sige na nga, meron pa tayong 15 minutes. Ano ang mga epekto ng ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon? Buksan natin ang ating Bible sa Acts 13, 1-3. Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." I want you to take note of the word minister. We can minister to the Lord. Amen? They ministered to the Lord. Anong ibig sabihin ng minister doon? Nag-preach ba sila kay God? Sagot. Hindi. Pwede ka bang mag-preach kay Lord? Nag-ano ba sila? Nag-serve ba sila ng pagkain? May need ba si God na that time na material or physical na dapat nilang ganon? It is amazing kung ma-realize natin that we can minister to the Lord. At alam nyo dito, sila ay nananalangin. Sila ay nag-ayuno. Sila ay sumasamba. Amen. And as they ministered to the Lord spoke back. Pagka tayo ay nagmi-minister sa Panginoon, ibig sabihin, hindi po yung ministry na tayo ay magsuserve katulad po dito sa church. They ministered means they blessed the heart of God. They prayed, they worshiped, they praised, they fasted. They have devoted their time to the Lord. Amen? Titignan ko yung ibang angle. Ang gusto ko lang i-ano dito is when we praise God, we minister to Him. Why? It's not because God has a physical or material need, but God needs our praise and worship. Illustration ko po sa inyo, kasi masyado tayong service-oriented, ministry-oriented. That as if, kung mahal natin ang Panginoon, kailangan maglingkod tayo, kailangan mag-serve tayo sa church, kailangan mag-serve tayo kay Lord. Pero alam nyo ba, ang Panginoon, hindi po,
At totoo naman na nakakapaglingkod tayo when we serve one another, tama? Dahil gusto naman yun, actually we minister to God when we minister to our brothers and sisters. Amen. When we serve other people, we minister to God. Pero ang ministry ng praise and worship is based on love. Ganito po yun. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, tama? Kung ikaw ay umiibig sa isang tao, meron kang pangangailangan na yung pag-ibig na yon ay ibalik sa'yo. Tama? Tayo ay mahal ng Diyos. So when we minister to God, we give Him back our love. Sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba. Example po. Ang service, for example tayo, sige, masyado kasing akala natin, pag walang saysay ang buhay Kristiyano natin kung di tayo nakaka-ministry. Amen. Halimbawa, example niyan. Halimbawa kami ni Brother Ton. Mahal niya ako. So, yung pagmamahal niya sa akin, pinakasalan niya ako dahil mahal niya ako. Hindi para lang ipagluto ko siya, alam mo yun, ipaglaba ko siya, ipaglinis ko ng bahay. Although mahalaga yun para sa kanya, pero kung ginagawa ko na yun sa kanya at hindi ko na siya mahal, may saysay ba ang aming relasyon? Wala. Di sana kumuha na lang siya ng katulong. Ganon din ang Panginoon. Dahil mahal niya tayo, nalulugod ang kanyang puso pagka ibinabalik natin yun sa kanya. Amen? God has a need for us to praise Him. Because if His heart is blessed, brothers and sisters, He will pour out a blessing on you. Marami pong mga illustration dyan, kasi ganito. For example po, pag pupunta po kayo, sino na sa inyo nakakapunta sa mga remote areas, mga bundok, kahit na pumunta ka nga sa Isabela, may mga parts doon, ang gaganda ng scenery. Ang gaganda ng mga bulaklak. Ang gaganda yung kahit sa US, kahit sa Canada, minsan nakapunta kami doon ng mag-spring, nakita namin doon sa Canada yung mga bulaklak, mga wild flowers. Minsan pagkapupunta ka doon sa mga kabundukan na walang mga taong nagpupunta, makikita mo yung napakagandang tanawin, di ba? Yung magagandang bulaklak, and magwo-wonder ka, Lord, sayang naman itong mga ito. Napaka-remote ng area na ito na wala namang nakakakita. Di ba, in days, they will wither. Wala man nang nag-appreciate sa kanila. Alam mo ba, hindi naman yan nilikha ng Panginoon para sa iyo. Nilikha niya para sa kanyang sarili. Nasa kanyang creation mismo, pagka nag-bloom sila ng magagandang bulaklak, blessed na blessed ang puso ng Panginoon. E di lalo na ikaw. Pagka nagpuri ka at sumamba ka sa Panginoon, di sobrang blessed ang Panginoon sa iyo. Meron ako narinig na kwento ng isang babae na pinatay niya ang asawa niya. Ewan ko kung anong dahilan. Very dangerous siya na babae. Dinala siya sa correctional, women's correctional. At doon sa correctional, nakakilala siya sa Panginoon. Pero dahil sa severity ng kanyang ginawang krimen, inilagay siya sa solitary confinement. At habang natutunan niya ang salita ng Diyos, nakikinig siya sa mga tapes, radio programs, nalaman niya na ang mga Kristiyano dapat nagdilingkod, nagmi-minister sa Panginoon. Pero dumating yung time na, Lord, paano ko i-redeem ang buhay ko? All my life, napakasama akong tao. Binigyan ko ng sama ng loob ang mga mahal ko sa buhay. Wala akong kwentang tao. Ngayon na nakilala kita, nandito pa ako sa solitary confinement. Hindi ko man lang ma-redeem yung sarili ko na sana kung hindi ako solitary confinement, makapag-share man lang ako ng word of God sa ibang mga tao. Alam mo, nangusap ang Panginoon sa kanya. You don't need to be sharing my word in order to bless me. Just praise me. May mga tao na tingin nila sa buhay nila, wala na akong kwenta. Oska na ako, 100 years old na ako, hindi ako makalakad. Alam nyo ba, magpuri kayo sa Panginoon. 24 hours a day. Panalangin ninyo ang iglesia. At mas masarap na aroma yan. Alam nyo po kung, kaya ngayon ang sinasabi ni Pastor Cesar, before we become ministers, we first become praisers and worshipers. Dahil ang ating ministry ay magfo-flow doon sa relasyon ng Diyos sa atin. Walang buhay na walang saysay
kung ang buhay na yan ay nasa Panginoon. Alam nyo ba na ang mga tao sa ministry at mga tao, busy-busy sila sa lahat ng bagay. Pero kung ikaw ay dalhin ng Panginoon sa isang lugar na wala kang magawa, as if wala kang magawa sa Panginoon, don't feel small. You can still minister to God by praising Him, worshiping Him, day in and day out. Amen? Okay, so ano ang response ng Panginoon pagka tayo ay nagpupuri sa Kanya? Buksan po natin ang ating Bible sa Jeremiah 32. Last 2 verses na po ako. Hindi ko na-tackle yung kahalagahan ng ansat. Anyway, next time na lang. Bago tayo pumunta doon, Psalm 50 verse 23. Bakit mahalaga po? Bago tayo pumunta dyan, sabi niya doon sa Psalm 50 verse 23, sa Message translation, nasaan ka? Dyan muna. Whoever offers, it's the praising life that honors me. Pakibasa nga, it's the praising life that honors me. As soon as you set your foot on the way, I'll show you my salvation. And people think that when I praise God, when my life is a praising life, as soon as you set foot on the way, I will show you my salvation. Sabi ng mga Kristiyano, saved na ako. Brothers, ang totality to ng so meaning to say, ano ang kailangan mo ngayon? You want to be saved in your finances? Itatapon ko dyan. If you set your foot on the path of praise and worship with your life that honors God. Ito'y lagi kong sinasabi sa inyo. Pumunta lang kayo dun sa daan na gusto ng Panginoon. You don't have to seek for those things. You just seek God and praise Him. Amen. Isusurpresa lang kayo ng Panginoon dyan sa mga bagay. We spend our life seeking for things. We spend our hours, our days, working, laboring. Mamaya mag-attend kayo ng service. Pastor Mabel will praise on the rest of God. Amen. Amen. Alam niyo po, pagka Sunday, set your heart to attend 2 services. And I tell you, you will fly. Amen. You can fly. Okay, Jeremiah 32 verse 29. Then I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for the good of them and their children after them. Ano ang pangako ng Panginoon? Sa'yo at sa iyong kaapu-apuhan. Amen? Matagal ka nang wala sa lupa, pinagpara pa rin ang mga anak mo at mga apo mo. Sabi niya, and I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good. But I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Yes, I will rejoice over them to do them good, and I will assuredly plant them in this land with all my heart and with all my soul. If God is blessed and He rejoices with you, you don't lack anything. If there is a lack in our life, it's because we lack praise and worship. Amen. Zephaniah 3:17. The Lord thy God is in the midst, is in your midst. The mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Na-imagine na ba ninyo na kinakantahan kayo ni Lord? Natutulog kayo, kinakantahan niya kayo. Napaka-special. Amen. He will rejoice over you with singing. Pagka kinakanta ni Tina yung mga worship team, yung Sing Over Me, God of the second chance, God of the living. Sobrang naaalala ko tong verse na to. Na sobrang pagka nagre-rejoice tayo sa Panginoon, He is rejoicing with us. Alam nyo, hindi niya yan ginagawa sa mga halaman, sa mga anghel, sa mga Hindi niya yan ginagawa sa mga hayop na nagpupuri sa Kanya. Sino lang ang kinakantahan niya kung nagpupuri sila?
tayo. Amen? So, ang epekto ng Panginoon, ang epekto sa kanyang puso, sobrang na-bless ang kanyang puso. Amen? So, ano dapat? Knowing this is what should be our response. Sabi sa Psalm 150, let everything that has breath praise the Lord! Hallelujah! Are you ready to praise the Lord today? Worship Him! Come on, let us praise God. Say, I am a praiser. I am a worshiper. I bless my God. Come on, let's stand up and praise the Lord. Hallelujah. I praise you, Lord. Hallelujah. As long as I have breath, I will praise your holy name. Hallelujah. That's why, well, start saying something good to your God. Amen. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Let us just praise Him as we heard today. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your word is good. It's good. It's delicious. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for allowing us to partake of your word today. Thank you for blessing our heart, oh God. We worship you. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Sa awit. Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin ang mga kamay natin. Hallelujah. Lord, you deserve the praise, the worship, Panginoon, more than we could give. Hallelujah. Worship the Lord, you will receive your healing. You will receive your prosperity. You will receive answers to your prayers. Amen? Just believe and open up your heart. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory to your name, glory to your name, oh Lord, glory to your name,
name is great. For your name is great and greatly to be praised. We praise you, Father God. Amen. Hallelujah. God is deeply and greatly praised when we bring our offerings unto Him, because it is our worship when we bring our offerings to God. So let us worship our Lord with our offerings. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Let us pray. Father, we thank you for this day. We thank you for the privilege of worshiping you and receiving you in our hearts. Here are our offerings, O Lord, our praises, sweet-smelling aroma to you. And we believe, O God, as we worship you, Lord, you will pour out unto us, O God, blessings, bountiful, exceedingly abundantly, O God, more than enough, so that, Lord, with all sufficiency, we can do good works in your kingdom. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Holy Spirit, we ask you to help us, to lead us in our worship to our Lord. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Pupurihin ka namin sa buhay na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo mag-announcement,